Totoo ba na si Jesus ay nabuhay na magmuli makalipas ang 3 araw? Yan ang tatalakayin natin ngayon sa video na ito. Si Jesus po ay namatay at siya po ay muling nabuhay. Matthew chapter 28 verse 5 to 6. The angel spoke to the woman. "You must not be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has been raised just as he said. Come here and see the place where he was lying." Napakaliwanag po na sinasabi ng gospel na si Jesus ay nabuhay na magmuli. At napakarami po mga pruweba or ebidensya na mababasa natin sa Bible. Pero hindi ko na po mababasa lahat sa inyo dahil napakarami po nito. Pero ito po yung patunay sa binasa po natin na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Sa kabila ng mga pruweba na nakalagay sa Bible patungkol sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Kristo, meron pa ring mga maling katuroan or mga teorya ang iba't ibang mga tao patungkol dito sa resurrection ni Jesus Christ. Tingnan natin isa-isa yung mga teorya na ito at yung mga maling katuroan nito at patunayan natin na nagkakamali sila sa teorya na yon. Simulan natin dito sa Swan Theory. Ang Swan Theory, naniniwala sila na si Jesus daw ay hindi tunay na namatay. Napagkamalan lang daw siyang patay. Pag sinabing swan, sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay nahimatay or nawalan ng malay. Ganyan daw ang nangyari sa Panginoong Kristo. Nawalan lang daw siya ng malay dahil sa mga naranasan niyang sakit physically nung siya ay nagbubuhat ng cross hanggang siya ay ipako sa krus. Halos maubusan siya ng dugo, naubusan siya ng pawis. Dahil doon, siya ay napagod. At nung napagkamalan nilang si Jesus daw ay namatay, inilibing na daw si Jesus. Ngayon, ganito yung nangyari. Ayon sa theory na ito, after 3 days, nagising daw ulit si Jesus dahil sa malamig na lugar doon sa libingan. Kumbaga, na-restore na yung lakas niya. Nahimasmasan na siya. Bumalik ulit yung lakas niya. At dahil dyan, bumangon siya, umalis na siya sa libingan, at pumunta siya sa mga disipulo niya. So ang theory na ito, naniniwala sila na si Jesus daw ay nahimatay lang at hindi siya namatay. At siya ay nagising after 3 days. Papatunayan ko sa inyo na mali yung teorya na yan. Paano nangyari na si Jesus ay nakatulog lang or nahimatay lang at muli siyang nagising after 3 days? Kung titingnan natin doon, si Jesus ay nakabalot ng linen cloth. So binalot si Jesus ng tela na mahigpit. So paano makakaalis si Jesus doon nang walang tulong? Mahihirapan siyang makaalis doon at the same time, yung pagkakabalot pa lang sa kanya, hindi na siya makakahinga doon. Doon pa lang, mamamatay ka na dahil sa higpit ng pagkakabalot sa'yo. At yung time na yun, kapag pinako ang isang tao, hindi ka talaga makakasurvive dahil sa matinding pagdadaanan mo. Malabong makasurvive ang isang tao sa crucifixion nung time na yon. At pagkatapos ipako ng tao sa krus, susiguraduhin nila wala nang chance na makasurvive tong tao na to. At sisiguraduhin nila na patay na to bago nila ilibing. At saka kung nagising lang ang Panginoon dahil sa kanyang pagkakahimatay, mahihirapan din siyang makalabas doon. Dahil merong batong nakaharang at the same time, merong mga Romanong kawal na nandun. Paano makakaalis ang Panginoong Kristo doon? So dito makikita natin na hindi totoo ang teorya na ito. Pangalawa is hallucination theory. Sa paniniwalang ito, sinasabi na si Jesus daw ay hindi talaga nabuhay. At yung mga nakakita sa kanyang mga tao, sila ay nag-hallucinate lang daw or imagination lang daw nila to. Yung pagkakakita nila sa Panginoong Kristo. Kung hallucination yung pagpapakita ng Panginoong Hesus sa mga tao, paano niya gagawin yun sa 500 katao at sa marami pang tao na pinagpakitaan niya pagkatapos ng kanyang kamatayan? Nagpakita siya sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar at iba't ibang pagkakataon. So paano mangyayari nun na sabay-sabay silang lahat mag-hallucinate? Ayon sa mga psychiatrists, ang hallucination ay nagaganap lamang sa mga taong nakadroga, mga taong paranoid, may mental illnesses, at madalas nangyayari ito sa mga taong malapit ng mamatay. Napakatinding pagkakataon naman kung sabay-sabay lahat ng tao nag-hallucinate. So hindi po totoo ang hallucination theory. Pangatlo, ang tinatawag nilang impersonation theory. Sa paniniwalang ito, sinasabi nila na meron lang daw gumaya sa Panginoong Kristo, kaya napagkamalan siyang nabuhay na magmuli. Isa na naman pong napakalaking pagkakamali ng teorya na yan. Dahil napaka-imposible na gayahin yung sugat na natamo ng Panginoong Kristo nung time na yon. Paano yun magagaya ng ibang tao? At sino yung magtatangka na gumaya nun? Para saan? Anong purpose? Di ba? Si Doubting Thomas or si Thomas, kaya siya naniwala na si Jesus ay nabuhay na magmuli dahil nahawakan niya mismo yung sugat ng Panginoong Kristo. At ang mga disipulo ng Panginoong Kristo, malalaman agad nila kung si Jesus yun or hindi. Dahil isipin mo, 3 taon silang magkakasama na halos araw-araw. So doon pa lang makikita natin, kilalang kilala na nila si Jesus. Sa itsura pa lang, sa pananalita niya, at sa tindig niya pa lang, malalaman na agad ng mga disipulo yun. Kung hindi si Jesus Kristo yun, hindi na sila maniniwala.
Kung mapapansin nyo, kung babasahin nyo pa yung gospel, si Jesus Christ, nung nagpakita siya sa mga disipulo, nung siya ay nabuhay na magmuli, bigla-bigla na lang siyang lumilitaw dahil glorified body na po siya. So doon pala makikita natin sino makakagawa na normal na tao, yung ganon, yung bigla-bigla na lang lilitaw. Wala po kundi ang Panginoong Jesucristo lamang dahil siya ay meron ng glorified body. Doon pala makikita na natin na hindi totoo na ginaya lang siya ng tao. Pang-apat, spiritual resurrection. Sa paniniwalang ito, sinasabi nila na si Jesus ay hindi nabuhay na magmuling physical, pero nabuhay siya na spiritual. Naniniwala sila na ang katawan ni Kristo ay nanatili sa libingan, pero yung espiritu niya, yun lang ang nabuhay. Ang nagsimula ng teorya na ito ay yung mga agnostic na tinatawag natin dahil naniniwala sila na ang physical ay masama at ang spiritual ay mabuti. Hindi po totoo na spiritual lamang na nabuhay ang Panginoon. Physical din po na siya ay nabuhay na magmuli. Kung spiritual na nabuhay ang Panginoon, nasaan ang katawan niya? Nasaan yung mga buto niya ngayon? Nasaan siya ngayon? Dapat makikita natin kung spiritual lang siya at hindi physical at literal. Nasaan siya ngayon? Pero wala eh. Wala tayong makikita na kahit anong buto or kahit anuman na katawan ng Kristo pagkatapos niyang mamatay. So ibig sabihin, physical din po na buhay ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung hindi siya physical, paano mahahawakan ni Mary Magdalene ang Panginoong Jesucristo? Dahil ang espiritu is hindi mo pwedeng hawakan yan. At the same time, paano mahahawakan ni Tomas yung sugat ng Panginoong Jesucristo kung siya ay spiritual? At paano makakakain ang Panginoong Jesucristo kung siya ay spiritual? Makikita natin sa Bible may ganito nangyari pagkatapos ng resurrection. So paano mangyayari yun? Pinapatunayan lang na si Jesus ay hindi spiritual na nabuhay, kundi physical din. At meron na siyang glorified body na tinatawag natin. Panglima, the unknown tomb theory. Di daw talaga alam ng mga disipulo kung saan exactly nilibing ang Panginoong Jesucristo. Kumbaga, naligaw sila. Sa paniniwalang ito, naniniwala sila na si Jesus daw ay hindi talaga nilibing. Kumbaga, nasama siya doon sa mga crucified din or pinako din sa krus, pero doon sa common pit or kung saan doon nilalagay yung mga pinako pagkatapos sabay-sabay silang ililibing. So doon daw napunta yung Panginoong Jesucristo kaya wala siya sa libingan. Hindi po totoo na si Jesus ay nasama doon sa mga nilibing ng mga pinako din. Dahil kung babasahin po natin yung John chapter 19 verse 38, kinuha po ni Joseph of Arimathea yung katawan ni Jesus Christ. Sa Bible, maliwanag na sinasabi na ni-request nitong si Joseph of Arimathea yung katawan ng Panginoong Jesucristo. So, hindi siya doon nasama sa mga tinapon lang or nilagay sa common pit or kung saan doon nilalagay yung mga pinako. Siya ay nalibing doon sa magandang libingan. At hindi pwedeng hindi makita to ng mga disipulo. Alam ng mga disipulo to. At kung titingnan natin, pinabantayan din to sa mga kawal na Romano. So, paano mangyayari na si Jesus sinapunta doon sa common pit na tinatawag natin? Siya po ay nilibing. At pangula yung theft theory. Ito yung pinaka-common na teorya sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Sa paniniwalang ito, sinasabi nila na ninakaw daw ng mga disipulo ni Jesus ang kanyang katawan para sabihin na siya ay nabuhay na magmuli. Kung ninakaw to ng mga disipulo ng Panginoong Jesucristo, paano nila magagawa yun sa higpit ng pagkakabantay ng mga Roman soldier doon sa libingan ng Panginoong Jesucristo? Hindi pa payag yung mga kawal na Romano na kunin na lang basta-basta to ng mga disipulo dahil kapag nangyari yun at nawala yung bangkay ng Panginoong Jesucristo na pinapabantay sa kanila, sila mismo, yung mga kawal na yun, papatayin sila. So hindi sila papayag, kaya hindi pwedeng makuha to ng mga disipulo dahil ito ay bantay sarado. At pangalawa, ang mga disipulo, nagkahiwa-hiwalay na sila. May kanya-kanya na silang lugar na pinuntahan. Paano pa nila nanakawin itong katawan ng Panginoong Jesucristo? At kung nanakawin nga to ng mga disipulo, bakit pa nila iiwanan yung tela na ginamit sa pambalo sa Panginoong Jesucristo doon? Pwede naman nilang dalhin lahat. At doon na lang alisin. Kung saan nila pwedeng alisin yung tela na ito. Bakit pa nila iniwan? Dito pala makikita po natin, hindi ito pwedeng nakawin ng mga disipulo. Isa pong napakalaking kasinungalingan yun na dapat hindi paniwalaan ng mga tao. Hindi po totoo lahat ng teorya na ito. So mali pong paniniwala lahat ng yon. Ang katotohanan po ay mababasa natin lahat sa Biblia. Kung babasahin po natin yung Biblia, napakalaki po ng pruweba at napakaraming ebidensya na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Ang mga teorya na yan lang ang gagamitin ni Satanas para maraming tao ang hindi maniwala na siya ay nabuhay na magmuli. Sa ating mga Kristiyano, napakahalaga po ng pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Jesucristo dahil ito yung pundasyon ng ating paniniwala. 1 Corinthians chapter 15 verse 14 to 15. And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him if in fact the dead are not raised.
Kung si Jesus ay hindi nabuhay na magmuli, hindi ko na gagawin to. Hindi na ako mag-share ng gospel. Useless, walang kwenta yung pag-share ko ng gospel kung si Jesus ay hindi nabuhay na magmuli. At yung pananampalataya natin, wala rin. Pero dahil nabuhay nga ang Panginoong Jesucristo na magmuli, nagagawa natin lahat ng to. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Ganyan din yung mga disipulo. Isipin nyo kung paano namatay yung mga disipulo. Napakatindi ng kamatayang pinagdaanan nila para kay Kristo. Bakit? Dahil sa faith nila, dahil naniniwala sila na si Jesus ay nabuhay na magmuli. At kung titignan natin sa buong religion ng buong mundo, wala na pong ibang nabuhay na magmuli maliban sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo lamang po ang nabuhay na magmuli. Yan po yung pinagkaiba natin sa ibang religion. Meron tayong Panginoon at Diyos na nabuhay na magmuli. Kaya may resurrection para pakita ng Diyos ang kanyang glory at ang kanyang kapangyarihan para sa lahat. Ganito lang yan kasimple. Kung naniniwala ka sa resurrection or sa muling pagkabuhay, naniniwala ka na sa Diyos. Ganun lang po yun. Ang Diyos na lumikha ng lahat, ng langit at lupa at lahat na nakikita natin sa mundong ito, siya rin ang Diyos na bumuhay sa Panginoong Hesukristo. Hindi lang po yun. Ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Hesukristo ang nagpapatunay na si Jesus ang ating tagapagligtas at siya ang Mesyas. Wala na pong iba. At panghuli, syempre, kaya nagkaroon ng resurrection para sabihin sa atin na si Jesus ay babalik na magmuli. Kung nanatili siya sa libingan at nanatili siyang patay, wala pong second coming or walang rapture na magaganap. Pero dahil siya ay nabuhay na magmuli, meron po tayong pag-asa na darating sa pangalawang pagkakataon ang ating Panginoong Hesukristo. So kaya nagkaroon ng resurrection dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Romans chapter 8 verse 11, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by this same Spirit living within you. Lahat po ng sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, nananahan po sa kanila yung Espiritu ng Diyos. At ito yung maganda dito, sa binasa natin, yung Espiritu o yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus doon sa kamatayan, sa libingan, siya rin yung Espiritu na nananahan sa'yo. Isipin mo yon, merong kapangyarihan sa'yo, na katulad na kapangyarihan na bumuhay doon sa patay. Ganyan po katindi yung power na meron sa atin dahil sa Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, itong sasabihin ko sa'yo, kapatid, anong kinakatakot mo? Wala ka dapat ikatakot dahil yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus nasa iyo. Tandaan mo yan. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa mga nangyayari ngayon. Huwag kang matakot sa mga problema. Huwag kang matakot sa mga sakit man yan or kahit anong karamdaman. Huwag kang matakot sa tao. At higit sa lahat, huwag kang matakot sa kamatayan dahil merong Espiritu ng Panginoong Diyos na nabubuhay sa iyo. At yung Espiritu na yan, makapangyarihan yan. Yan yung bumuhay sa Panginoong Jesucristo. Kasama mo yung Diyos. Nasa puso mo siya. Nananahan siya sa puso mo. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Yung resurrection ni Jesus Christ, yan yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Pag-asa araw-araw. Pag-asa na kasama natin siya at hindi niya tayo iiwan. At higit sa lahat, pag-asa na siya ay darating sa pangalawang pagkakataon. So mga kapatid, buhay po ang Panginoong Jesucristo, hindi po siya nanatiling patay, hindi po siya nanatili sa libingan, buhay po siya, nasa inyong mga puso, at ang Panginoong Jesus ay darating na po, malapit na po siyang dumating. Kaya mga kapatid, maging handa po tayo sa pangalawa niyang pagparito at ibigay po natin buong-buo ang ating puso sa Kanya at mamuhay po tayo na may kabanalan. So salamat po muli, sana po may napulot po kayong aral. Nasusunod po ulit, magkita-kita po tayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ingat po.